Pinasabog ng Chinese Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas gamit ang mga water cannon. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na mayroon umanong mga CIA agent na miyembro ng Chinese Communist Party at sinabi na matagumpay umanong nakapasok ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ang CCP. Ayon sa report na matagal na umanong nakapasok ng Central Intelligence Agency ang Chinese Communist Party, ngunit ngayon lang ito nabisto ng komunistang bansa at kasalukuyan na umano silang nagsasagawa ng investigasyon. Ngunit sinabi naman ng isang Chinese opisyal na hindi pa umano alam ng mga matataas na opisyal ng Chinese Communist Party kung sino-sino sa kanilang hanay ang miyembro ng Central Intelligence Agency. Sinabi naman ng ilang analista na pinapatunayan lang nito na malakas talaga ang impluwensya ng Estados Unidos at alam umano ng US government na maraming corrupt na Chinese official na pwede nilang bayaran upang mapasok nila ang Chinese government. Sa ibang mga ulat, sinabi ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay nagpasabog ng mga water cannon sa mga bangka ng Pilipinas nang hindi bababa sa 8 beses malapit sa isang pinagtatalo ng karagatan sa South China Sea. Sinabi sa report na nasira umano ang mga kagamitan na sakay ng isa sa mga ito dahil sa patuloy na pagbobomba ng water cannon noong Sabado ng isang barko ng China Coast Guard sa labas ng Baho de Masinloc na bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi naman ng eksperto sa seguridad na nakabase sa Estados Unidos na si Huey Powell na ang BRP Dato Sanday, BRP Dato Bangkao at BRP Dato Tamloc ay malapit na nakipag-ugnayan sa China Coast Guard 3302 at 3305 at 4 na barkong militar ng China. Patuloy na hinaharas ng mga barko ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nasa supply mission para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Samantala, sa ibang mga ulat, bigla umanong nagsialisa ng mga barko ng Chinese Coast Guard at militia sa Ayungin, Seoul matapos biglang dumating ang aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan sa lugar. Sinabi sa report na bahagi umano ng misyon ng USS Ronald Reagan aircraft carrier ng Estados Unidos ang magsagawa ng maritime patrol sa buong West Philippine Sea at bantayan ang sitwasyon ngayon sa Ayungin, Seoul. Agad naman nagsialisa ng mga barko ng China sa lugar, ngunit sinabi ng mga eksperto na siguradong babalik din kaagad ang mga Chinese kapag nakaalis na ang US aircraft carrier sa Ayungin, Seoul. Sinabi naman ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na malaking tulong umano ang presensya ng US Navy sa West Philippine Sea dahil alam nila na takot ang mga Chinese na kumprontahin ng mga Amerikano. Samantala, sa ibang mga ulat, sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese military. Iginihit ni Wang Ye na ang Pag-asa Island o kilala sa China bilang Zhonghe ay dapat isauli ng Pilipinas sa China
dahil ang isla ay sakop umano ng kanilang bansa at walang karapatan ng Manila na magtayo ng mga infrastruktura at magpadala ng mga sundalo sa lugar. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Chinese government ang Pilipinas na ibalik sa China ang pagkokontrol sa Pag-asa Island at iligal umano ang pananatili ng ilang mga Pinoy na residente sa nasabing isla. Ngunit sinabi naman ng Philippine Department of Foreign Affairs na wala umanong karapatan ng China na angkinin ang Pag-asa Island dahil malinaw umanong napakalayo nito mula sa Chinese mainland at sakop din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international na batas. Iniulat ito matapos bigyang diin ng Philippine Coast Guard ang kahalagahan sa paggamit ng mga pribadong supply boat para sa kanilang operasyon sa BRP Sierra Madre upang hindi lalong tumaas ang tensyon laban sa China o sa iba pang mga claimant countries sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si J. Tarela na nais patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na umaayon nito sa international norm ng non-militarization sa dispute sa nasabing pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga Navy vessels sa kanilang resupply mission. Sinabi ni Tarela na hindi nila nais na i-provoke ang sinumang nais nilang ipakita sa mundo na sumusunod sila sa international norm ng non-militarization at hindi rin sila lalabag sa anumang probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Matagumpay na nakapasok ang Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal matapos makaiwas ito sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at dahil dito nakalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre at nakita nila ang tunay na estado ng nasabing grounded Navy ship. Ang Philippine Coast Guard ay nag-escort ng 2 vessel sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko na nakaground sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999 at tumatayo ito bilang simbolo ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan si Tarela na nasa panig ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila na nagsasagawa pa rin ng ligtas na routine operation pagdating sa mga resupply mission nito sa BRP Sierra Madre.